Oy, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Okay ba yung audio natin? Comment yes naman dyan kung okay. Anyway, ka-coffee, ito na po yung simula ng pagbagsak ni Sara Duterte. Hoy, ka-coffee, ano yan? Propaganda nyo na naman yan para hindi siya manalo sa 2028. Paano propaganda? May ebidensya. O baka sisi nyo pa kay PBBM yung pagsasampa ng kaso, ha? Diyan sa ombudsman, balita ko mga PQ nagkaso dyan. Hindi mga kaalyado ni PBBM. Baka isisi nyo pa kay PBBM yan, ha? Alam mo kung ano yung kaso nila? Mabibigat. Plunder. Patungkol po, plunder pa lang eh. Marami pa ka-coffee. May graft pa yan. Meron pa itong malversation at iba pang mga related complaints. Patungkol po dito sa pagwawaldas sa confidential funds. Sa madaling sabi, itong mga kaso na to, na supposedly, didinggin din sana yan sa impeachment case eh. Ang problema, di ba, yung forthwith, naging ibig sabihin, itapon. Ano ni Chis Escudero yan eh, nadinggin itong impeachment case ni Sara Duterte. So walang nangyari sa impeachment. Sabi ng mga DDS, di sampahan ninyo sa korte. Yan na. Yung request ninyo, yung hiling ninyo na kasuhan na si Sara Duterte patungkol dito sa maanumalyang paggamit ng confidential funds. Ayan na. Granted na po yan. Isa pa lang yan ha. Pangalawa, yung statement ni Madriaga na dati niyang allegedly bagman, matibay-tibay din po yan. At sworn affidavit yan, pinirmahan po yan, notaryado po yan, malabong-malabo, malayong-malayo doon sa statement ni Zaldico at ni Gutesa. Anyway, sige, dito muna tayo sa isang kaso. Nasa GMA News Online. Napakabigat nito ka-coffee. Teka, medyo malabo ha. Plunder, graft, RAPS filed versus Sara Duterte over 612.5 million pesos confidential funds. Alam mo yung narrative ng mga DDS? Nag-monitor din ako eh. Halimbawa sila Roque, narrative nila, yung maliit lang yan eh. Kumpara sa confidential funds ni Marcos, ni PBBM daw. Yes talaga, maliit lang yan. Pero tingnan mo kung paano ginamit. Maanomalya kung paano ginamit. Sino si Cocoy Villamin? Sino si Mary Grace Piatos? Maanomalya yung paggamit ni Sara Duterte. Bakit? May narinig ka ba na maanomalya sa paggamit ni PBBM? Yes, di hamak na mas maliit yung confidential funds ni Sara Duterte. Pero nakanina yung mga findings, may nakita ka ba? Kay PBBM? Sa madaling sabi, hindi pinupunteriya ng mga DDS yung mismong kaso ni Sara Duterte. Kung hindi, naghahanap sila ng ibang issues para malihis na hindi naman related doon sa kaso ni Sara. Napaghahalataan kayo. Plunder and graft complaints were filed Friday against Vice President Sara Duterte and 15 other officials of the Department of Education. Yung mga tao niya na sinuhulan. Umamin niya mga yan, di ba, na nakakatanggap sila every month. Kasama din po sila dyan. 15 po yan ng mga opisyal ng DepEd at ng Office of the Vice President patungkol po dito sa pagwawaldas ng 612.5 million pesos confidential funds. Kasama po sa mga complainant who went to the Office of the Ombudsman were former Finance Undersecretary Shelo Magno. Pink yan. Mga Duterte. Baka ibintang nyo kay PBBM yan parang mainit. Baka ibintang nyo pa yan sa administrasyon ni PBBM, pink yan, yung nagkaso. Shelo Magno, pink yan. Baka magkamali na naman kayo ng kakahulan. Sino pa? 2025 Ramon Magsaysay Awardee, Father Flavie Villanueva. Sige, questionin nyo si Father. Ramon Magsaysay Awardee, 2025 Ramon Magsaysay Awardee. Yung reputasyon ng tao na ito, nitong pari na ito. Sige, questionin nyo, mga DDS, questionin nyo. And Father Robert Reyes, si running priest. Aside from plunder and graft, the complaints also allege malversation and other related complaints laban po kay Duterte patungkol po sa kanyang misuse. Ibig sabihin, hindi po tamang paggamit ng confidential funds simula 2022 hanggang 2023. Now, balikan natin yung argument ng ilang mga DDS. Ka-coffee, di ba noong 2022, yung confidential funds ni Sara Duterte galing yan sa Office of the President, galing kay Marcos yan. Bakit daw binigyan ni Marcos ng confidential funds? 2022 or 2023? May portion kasi dyan na binigay ng Presidente. Hindi naman ibig sabihin na binigyan ka, actually, mabait pa nga sa'yo yung Presidente, binigyan ka ng confidential funds. Pero hindi ibig sabihin yan, ibinigay na sa'yo, waldasin mo ng mali. Sa gobyerno, kapag na-release na sa'yo, na-release na sa government agency yung pondo, pananagutan mo na yan.
Hindi na pananagutan yan kung kanino galing yung pondo. Halimbawa, na-release na ng DBM yan, wala nang pakialaman DBM dyan. Ang may pananagutan na dyan, yung nakatanggap ng pondo. In this case, ang nakatanggap ng pondo, opisina ni Sara Duterte. Siya ang may pananagutan dyan, siya ang magliliquidate dyan at dapat gastusin niya yan ang alinsunod sa batas. Hindi, ang problema, inabuso eh. Hindi, kasi dapat ako yung presidente eh. Pinagbigyan ko lang si Marcos eh, pinatakbo ko siyang presidente eh. Kaya okay lang to, deserve ko to. Ngayon, winaldas yung pera. Winaldas yung pondo. Ang masaklap, sa hearing sa Kongreso, hindi niya maipaliwanag saan ginamit yung pera. Saan napunta yung pera? Kapag question mo, I invoke my rights against self-incrimination. No comment. Ano yun? Paano ka maiintindihan ng tao? Kaya mo ipaliwanag. Hanggang sa lumala na yan yung issue na yan. Buti na lang. Buti na lang ganun yung responses niya. Kasi nag-dig deeper pa, hinalungkat pa yan, hinalukay pa yung mga kaso na yan at naglabasan po itong mga ebidensya laban dito sa misuse o hindi tamang paggamit ng confidential funds ni Sara Duterte. They said that despite lengthy and repeated congressional inquiries, the Vice President has refused to explain where her offices spend such amounts of public funds, a stance which they said betrays the people's trust. Correct! Yun yung pinupunto ko. Napakaraming hearing ang ginawa natin dyan. Ilang budget hearings ang ginawa natin dyan. Wala tayong marinig na maayos na paliwanag mula kay Sara Duterte. Kapag may tanong ka, halimbawa, ikaw congressman, di ba? Ikaw congresswoman, may tanong sa'yo, ibabalik sa'yo yung tanong. Tama ba naman yan? Trabaho ng Kongreso mag-interpellate eh. Trabaho ng Kongreso na tanungin ka, humihingi ka ng budget sa gobyerno, trabaho nila yan, mandato ng Kongreso yan, bakit hindi mo sasagutin ng tama? Yan po betrayal of people's trust ang sinasabi ng mga complainant. Actually, yan din naman yung grounds ng kanyang impeachment case. Betrayal of public trust. Yan po yung grounds ng impeachment case niya. Ang problema nga, hindi umusad kasi may mga tawag dyan, may mga salarin dyan sa Senado, mga kasabwat niya at tuluyan nilang ibinasura yung impeachment case ni Sara Duterte. Hindi pa nagtatapos dyan kasi pagsapit ng February, a matter of 2 months ka-coffee, pwede na ulit magsampa ng impeachment case labang kay Sara Duterte. At lesson learned na ito. Marami tayong natutunan dito. At for sure, alam na ng House of Representatives kung paano i-handle yung mga future cases, future impeachment cases na isasampa kay Sara Duterte dyan sa HOR. Pag una may nagsampa, dinggin nyo agad yan, huwag nyo nang patulugin. Kasi noon, actually, napikon din tayo dati sa House of Representatives eh. Bakit pa nila pinatulog yan? To the point na yan, nabasura na lang yan. In the light of the many calls of the Filipino people for accountability, we should not forget the numerous instances that the second highest officer of the country has skirted away questions and investigations over anomalous use of confidential funds. Correct. Pilit na tinatakasan ni Sara Duterte yung pagpapaliwanag kung paano winaldas yung salapi na yan na ipinagkatiwala sa kanyang mga opisina, DepEd at Office of the Vice President. Hindi niya pinaliwanag yan. In the instance of being questioned by the representatives of the people in Congress, the Vice President, Sara Duterte, has blatantly refused her responsibility to answer to the people. Correct! Ang lalim nito. Sinasadya ni Sara Duterte na hindi sagutin ang mga tanong. Irresponsibilidad niya yan sa taong bayan. Vice Presidente siya, pinapasahod siya ng gobyerno, tax ang pinapasahod sa kanya. Tapos, kapag magdidemand ka sa kanya ng sagot doon sa mga tanong, wala kang mapiga. Tama ba naman yan? She has continuously undermined the very essence of what public service is all about. Fear, her indiscriminate misuse of public funds without fear of accountability is outright criminal and perfect example of the betrayal of public trust, sabi po ni Villanueva sa kanyang panayam sa media. Ano pa ibang mga grounds dyan? Yung mga fictitious names. Yung grupo nila, Mary Grace Piatos, nila Kokoy Villamin. Napakarami pang iba ka-coffee. Actually, hindi na nga natin sinama dyan yung mga pagbabanta niya sa presidente. Actually, naging grounds din naman yan sa kanyang impeachment case. Napakarami pa pong iba na dinidedma lang ni Sara Duterte. Matindi talaga ito.
Napakatindi talaga ni Sara Duterte. Hindi ko alam kung bakit gustong-gusto pa rin yan ng mga DS, ang mga D-list, no, ng mga DDS. Sige pa rin kayong tanggol dyan. Alam mo, yung kaso ni Sara Duterte dyan sa ombudsman, mabilis din uusad dyan kasi nagpahagi na si Harry Roque dyan, sabi, kaya daw ibinigay yung posisyon na ombudsman kay Boyeng Rimulya kasi may pangako daw si Boyeng Rimulya na ipakulong si Sara Duterte. Eh kung dapat ipakulong yan, edi maganda, di ba? At ito na yung magpapabagsak kay Sara Duterte. Sunod-sunod na yan. Kumbaga, sorry for the term, inantot na yan ng kamalasan. One, kaso sa ombudsman. Eventually, akyat na Sandigan Bayan yan. Baka pag-issue ng warrant of arrest. Talagang tapos yung karir niya dyan. Pangalawa, yung statement ni Madriaga. Napakatibay ng mga statement yan. Consistent yan sa mga statement ng mga resource persons dyan sa pagdinig ng House of Representatives. Matitibay din po yung mga statement na yan. Malayong-malayo sa statement ni Gutesa, malayong-malayo sa statement nila Zaldico. Lulubog talaga sila dyan. Pangatlo, impeachment case pagsapit ng February. Imposible na walang impeachment case pagsapit ng February. So yung 16 lawyers ni Sara Duterte talagang papakinabangan. Magagamit yan. Baka mag-hire pa yan ng additional lawyers. Tingnan niyo, karma yan sa mga pinaggagawa nila. Kung tumulong sila sa gobyerno, kung ginawa nila yung trabaho nila ng maayos at alinsunod sa batas, wala sana ito eh. Pero grabe itong mga tao na to. Labis-labis ang ginawa ng mga taong ito and they have to take accountability dito sa mga pinaggagawa nila. Kailangan nilang managot. Diba? Malinaw na malinaw yan at sinisingil sila ng taong bayan. Again, just to remind everyone ha, yung mga dilis ha, mga pink yang nagkaso, hindi si PBBM yan. Not coming from the camp of PBBM. Mga pink po yan na nagkaso. Baka masisin nyo na naman dyan si PBBM. O siya, sige, komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook po, baka di pa kayo naka-like and follow, please like and follow YouTube, subscribe, TikTok, subscribe. And I'll see you ka-coffee in my next video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.